Hallelujah. Do you know that our God is a God of preparation? Ang Diyos natin sinasamba ay Diyos ng paghahanda. So this morning, I would like to talk about preparing for spiritual warfare. Okay? Preparing for spiritual warfare. Paghahanda sa spiritual na makikipagbara. We have heard this topic many times, but maybe this is another facet na nais kong itahaw ngayong umaga ito. Paghahanda ng spiritual na makikipagbara. Sa tagal po natin paglilingkod ngayon sa Panginoon at sa akin po pasisiyasa sa aking spiritual na pamumuhay, bago ilagay at ikatiwala ng Panginoon ang anumang area sa ministeryo, sa ating anumang larangan, okay, na saan tayo ilagay ng Panginoon, kung saan ang buhay natin ay maliliwanag na gamitin ng Panginoon sa kapalanan, sa kanyang kapalanan na nais na tayo gamitin sa kalabakan o maliit, ang Diyos ay nadahanda sa isang tao o yung anak niya na nais na gamitin sa kanyang kapalanan at kagustuhan. Tandaan po ninyo, iyon po'y napakatagal sapagkat inyo pong lubos na maunawaan kapag tayo dumadaan na ng mga bagay na minsan maraming mga nakikita ko ngayon mga professionals, mga nag-aaral, marami ng mga bagay na kaingihan na mga sarili. Meron mga plano. From 10 years from now, I will become like this. 5 years from now, I would like to attain this. Okay? Years and years, nag-aanda at doon nakapako na nilang mga focus at attention at ang kanilang pagkatao. Alam mo ninyo, wala pa masama doon, and that is good. You have a goal, you have a purpose, you have a direction that you plan in your life. But the Bible says that we make our plans, okay? But God is the one who disposes things. Okay? Ang Diyos pa rin ang kanyang kalooban, ang siyang iiraw sa ating mga buhay. Sa kabila, okay? Katay gumagawa ng mga plano. And during while we make our plans, God will intervene, okay? Makakasuko ng Panginoon, hanggang tayo, okay? Ay kanyang ilapat sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya it is so vital and important that each day, lagi kong ginagawa, for myself, pagising lang sa umaga, Lord, I offer my body as a living sacrifice. Lagi, this body, because it says in Romans 12 that we have to offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, so that what? So that we may know the will of God in our life. I bring that here today, not only for myself, for my family, for my children, and for all of you guys. Every life, whether you like it or not, you are a part of me, and you know what? Every pain, every sorrow, every joy that you share, that you pour out in our lives, becomes a part of us. We share, we feel the pain and the sorrows and the dismay that you are experiencing in life, and the joy as well. Ganito po siguro sa kamano at dinalaman ng Diyos ang kanyang pamilya, and under shepherd ng Panginoon, we can feel that. And sometimes we could not really argue or say this, but in our hearts we pray. We could feel that. So, in this life, okay, in this life, sa buhay nito, it is all preparation. It's all preparation. Paghahanda. Sa tagal natin sa ating sasama, marami sa inyo, you have seen how you started in the Lord. You have known and experienced many things in the Lord. Ups and downs, okay? Blessings and scarcity. Everything, but you are here. You hold on in the Lord. And now you are in a place and situation God has put you. And God has a purpose. Preparation for spiritual warfare. For most, okay, halos, yung term, yung mga salitang spiritual warfare, ito po ay nagbibigay ng bago at aking nakikita na isang bagay na na-mention o isang atas sa ating buhay Kristyano, hindi iniisip na marami na kailangan sa kalamang buhay at hindi ito gano'ng tinatanggap. Ang kaisipan na
harapin na head-on ang mga masasamang espiritu, okay? Sa pakipagbaka ay isang resipan na isang bagay na napaka-hindi at napaka-lawak o kaya parang at-isip lamang sa marami. Kaya ang ganito pong subject o paksa hindi ganun lawak sa marami. Lalo na kung tayo ay lumapit sa Panginoon parang isang tupang-iligaw, hindi sa mandirigma. Okay? Ang ilang Kristiyan kasi no? Pagkatapos sa Panginoon, they are very conscious of the spiritual realm. They are very conscious about the invisible world kung saan magala ang maraming mga spirito. They are conscious of the spiritual battle. Pero minsan, dahil galing para mga tupang-iligaw, hindi tayo handa sa mga hindi mandirigma, ang ganitong paksa ay hindi ito gano'ng katanggap-tanggap. Ganun pa man, some of us may never actually initiated the spiritual warfare. Ang inasin sa inyo, hindi ako papasok dyan. Hindi ko pasimulan ang spiritual na pakikibubaka. Ganun siguro nasa natin, ganun pa man, but all of us must face the fact that the devil has initiated warfare against us. Ayaw man, na sa tumain ko, mag-initiate na ganitong pakikibubaka, ang ating kaaway, ang demonyo at ang kanyang kampon, okay? At natin matutuwanan o hindi, ang demonyo ang sa nagpasimula ng spiritual na pakikipagbaka laban sa bawat anak ng Diyos. Ayaw mo sa spiritual na pakikipagbaka, sa ayaw mo sa gusto, ikaw ay nakapaloob sa spiritual na pakikipagbaka sa baka ng kaaway, and nag-launch out, nag-initiated ng spiritual warfare against you, against your family, against your children, against your brethren, against the sons and the children of God. Amen? Therefore, kailangan sa ikabubuti natin that we discern the areas of our nature that are unguarded, okay, and open to satanic attack or assault. Kaya ito po, sa ikabubuti natin, kailangan mo natin discern, kailangan natin kilalanin, dapat natin malaman, listen carefully, ang mga bahagi po ng ating pagkatao, ang ating kalikasan na unguarded o hindi nakahanda, hindi nakabantay, advance anumang pagsalakay ng kaaway sa ating mga buhay. Jude tell us, ito sinasabi ni Jude, ang mga anghel na hindi na mag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya o inakon niya sa mga talikan at walang hanggan sa pagmubong sa dakilang araw. When Satan rebelled against God, nung po ang demonyo sa Satanas ay nagbimaksik sa Diyos, siya ay nilagay ng Diyos sa ilalim ng walang hanggang pagmubong at nalak ng mayroong peace or bonds of darkness. Ito po yung nasa 2 Peter chapter 2 verse 4. Kasi nasabi, sa pagmumang Diyos ay hindi napatawag sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila binuli sa impyerno at pinulog sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa pagpupong. So the devil and the fallen angels with him have been relegated, okay, to live in darkness. Sila po ay binuli ng Panginoon na manahan po doon sa kadiliman. Pero this darkness, listen carefully, this darkness does not simply refer to areas void of visible light. Hindi lang po yung ang kadiliman na ito, hindi lang po nagpapahiwatig ng isang lugar kung saan walang talagang liwanag na tuloy na literal na kadiliman. Eternal darkness, to which the scripture refers to, ang ginamit po tinutukoy dito ng kasulatan, is essentially moral darkness, moral na kadiliman. Kung saan ito ay binabalot ng maraming mga tao na wala sa Panginoon, just like us before, which ultimately degrades, ito po nangyari, ito po ituluyan sa kanilang pagkababa, hanggang sila po yung mundong tungo sa literal na kadiliman. Okay? Kaya, however, ang dilim po ito is simply the absence of light. Okay? Hindi lang po ito pagkawala ng liwanag. It is the absence of God. Because who is light?
is the absence of God. And we know that God is light. So it is vital to recognize that this darkness to which Satan has been banished, it is not limited in the areas of outside of humanity. Unlike those who do not know Jesus, however, tayo, we have been delivered out of the domain of authority of darkness. Ito po natin nakikita sa Colossians chapter 1 verse 13. Sa sinabi tayo na ligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglilipat sa atin ng kaharian ng kanyang anak. So, we have been saved and delivered out of the domain of or authority of darkness. We are not trapped in darkness if we have been born of light. Declare that. We are not trapped in darkness if we have been born of light. Tayo ay pinakakulong sa kadiliman kung tayo po ay sinigang sa kalimutan. Alam mo na kaunaway mo sa kadiliman. And I hope we belong, okay? At kadalasan natin na tayo sinigang sa liwanag. At ito po nangyari kung meron po tayo makapad dito sa kauna-unang kakataon na hindi po lumabas na palawan at hindi matiyak at sila po ay nasa liwanag ng Panginoon. Ang dapat natin gawin buksan ng ating puso. Kaya naginawa ng lahat ng mga tao nandito. Papasukin si Kristo. Sabihin natin, Panginoon, ang pinagbuhay sa kadiliman ng aking kaisipan, ng aking mga asal, sa aking pagkakasala. Kailangan kita, Panginoon, ng liwanag ang ating Panginoon si Kristo. Magpasok at liwanagin ang aking kaisipan ng puso at magdulot ng kaligtasan sa pamagitan ng buhay nito. Amen. So, as po yun, pagmababa, then the Son of God, okay, Jesus Christ our Lord, who died for us, will come into your heart and dwell, and will continue to give you life as you continue to follow Him. Amen. So, we are not trapped in darkness if we have done that in our life. Amen. If we have been born of light. But, because of this word preposition, hello, please, we both side naman, okay? But, if we accommodate darkness through tolerance of sin, we leave ourselves vulnerable to satanic attack. Kaya kung nakita ko, kahit na pastor na, okay? Matagal na sa Panginoon. If we accommodate, kapag pinagbigyan mo natin ang kadiliman sa pamagitan mo ng pagpapahingot natin, anumang kasalanan, we live ourselves, iikot natin ang ating sarili, vulnerable, bukas, na madaling masaktan kapag sumagupa at sinalakay tayo ng kadiliman sa ating mga buhay. I've seen this even pastors. They died of early death. Even as from warning from the Lord, they have been warned by God. They have studied, they have heard the word, they have ministered and pastored, and they continue the secret sin in their lives. Then one day they found Him just matigas na. Hindi na gumising. Pastor po ito ang ating niluto. For wherever there is a willful disobedience to the Word of God, there's spiritual darkness and the potential for demonic activity. Ignore that. Willful disobedience. Kung sa loob na di pagsunod sa salita ng Panginoon, ang mangyayari po, pinapasukan natin ang spiritual na kadiliman at mayroong potensyal na kaya ang demonic activity na pasok sa ating pagkatao. Thus, Jesus warned, at ito sinabi natin Panginoon sa Luke chapter 11 verse 35, "Take care, therefore, that the light which is in thee be not darkness." Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman na. There is a light in you, kaya sinabi sa inyo. Pinapasok natin sa Jesus, yung sa liwanag ng Diyos, nagkakaroon po ng liwanag sa atin. Kaya sinasabi po sa Proverbs 20 verse 27, "The spirit of a man is the lamp of the Lord." Ang diwa, ito pagkasalan sa Tagalog, pero ang diwa o spirito ng tao ay ilawan ng Panginoon. Your spirit, okay, illuminated by the Spirit of Christ, becomes the lamp of the Lord, through which He searches your heart. Kaya, ang spirito mo nilagay ng Panginoon, nasa iyo na dating patay,
it has been illuminated, pinag-iwanan ng Panginoon, ng kanyang salita at Espiritu, at ito'y magiging ilawan ng Panginoon nasa kaloob-looban mo. At ang ilawan na yan, ang purpose ng ilawan is the lamp of your feet. And biliban, is a God of your feet. Ito magiging matluban, at ito sisiyasatin ang ating mga puso. There's in there, di ba? Yung matagal-tagal ng mga Kristiyano, there's in the holy radiance surrounding a truly spirit-filled Christians. Di mo napapasin minsan, totoo po at tunay na makikita mo sa isang merong banal na aura sa isang totoong pustos na Espiritu ng Diyos ang isang Kristiyano. Minsan makikita mo, bakit ibang mukha mo? Okay? Bakit meron nagiging mukha? People can sense that, especially when you're in the spiritual world. They can sense that. Yung mga tao na may dala-dala ng Espiritu, they do not stare you, they do not look at you eye to eye. They do not. Yung kami po yung nag-ministry sa Panagigyan, madalas po sa Karine, they will encounter a lot of people possessed in the market. At minsan po, bigla na lang sisigaw, naglalakad ka rin. Okay? We encounter that. So, isang araw po, kung kami po ay ating gabi, natutulog na nagpapahinga, bigla ko ngayon mga kapatid na mananampalataya na tinawagan kami at humihingi ng tulong. At kami po ay dinalaman sa church at nandun po mga pastors at mga workers, meron po sa babae na inaalihan ng demonyo. Tatlong oras na, okay, nandun, kinakasarap yung demonyo, hindi po lang demonyo, mga demonyo sa babae ito. Middle age. At ang babae ko na namin, nakagano siya, nakaiba sa sayo, dalawang nakakapit sa kanya, na napakalakas, kahit lang yung babae, kahit lang, pero nakakapas kanya, mga pastors, mga workers, at ilang oras na, hindi po napapalabas at napapalaya yung babae niya sa mga demonyong that inhabit her. So, ano yan po, we were there, at nung pong kanina lumapit sa babae nito, at very, very violent po siya, ang iba't-ibang boses, at minsan magpatay niya, makikita mo, hindi nakikita, puro puti. Okay. At nung po mga kausap namin, at kinausap namin, i-address the demons, at sabi niya, kinausap namin, at ano ang pangalan niya, at ilan sila, sabi niya, marami kami, pulubong kami. Tapos niya-challenge kami, hindi ko kami kaya, marami kami dito, at pag-aari namin yung babae nito, at nung sabi, buksan mo mata mo, at hindi mo ako, ay buksan sa kanya, pagdamang sa Karina, at binuksan, tinitigan ang aking mata, sabi niya, hindi kita pwede tignan. Nasisilaw ako sa iyo, maging sa puso mo, I could not look at you, sabi niya. At hindi ko deserve it. Gumagano ko siya, I could not stare you, hindi ka matignan, sabi niya. Maging sa puso mo. Nasisilaw ako. Pero yun, sabi niya, alam ko ginagawa doon. This is true. When you harbor sin, na pinatawag ng kasalanan, okay? The light which is indeed is darkness. Ang liwanag na sa iyo ay magiging kadiliman. Satan has a legal access given to him by God to dwell in the domain of darkness. See? Kung meron na harbor ng kasalanan, meron legal, meron papel sa panas. Binigay ng Diyos sa kanya, sapagkat ang kanyang kaharian ay doon sa kadiliman. Thus, we must grasp this point. Ito sana kung gusto maruan po nito. The devil can traffic in any area of darkness, even the darkness that still exists in a Christian heart. Did you hear that? Ang demonyo mo pwede nakapasok, okay? Sa nundaw ng kadiliman. Kaya doon sa kadiliman na nandun pa, okay, nananahan pa, nandun pa sa puso ng marami mga Kristiyan. Hindi pwede ang bisan ako doon na nanawagan. We must surrender every key of our heart to the Lord. Lahat na susi ng silid ng ating mga kwarta, ating mga puso. Kailangan na isuko ito sapagkat hanggang hindi mo binibigay ang susi niya na tinatago mo para sa sarili. Nandun ka, nagtatago ka, ginagawa mo sa kwento mga bagay, nag-enjoy mo naman, then, kapag ang Panginoon mabadalas sa gusali ito, kumakilala ninyo, kumakat ang Panginoon. Kinakatak ang mga sarili
and He will be there as Lord and Master. He will command you to clean, and He wants to do that. But if you still serve some keys in you, your heart, Panginoon, nandito susigo, bigay mo lang, pati mo sa dalawang ito, sa akin ito, huwag mong ipuin, then this will turn away. Then that area, that room that you still hold for yourself is an area of darkness that yun, labas-pasok ang ating kaaway, that still exists in your mind and in your heart. Minsan po nangyayari, sa karina, sa abroad, sa Canada, ibang bati po na sa liputan, minsan, kaya sa karina po, mahilig pag itong ganyan na company, he will make, she will make an altar call, minsan po sa altar call, she will lay her hands, minsan po, madidinig mo, meron pa na sa'yo, okay, na tinatago mo, minsan sa sabi ng Espiritu, bigla, babagsak ang tao eh. She will discern that. What's inside the person, and then there will be deliverance. See? Ang aking nakikita, marami sa atin dapat tayong dumaan sa giikan ng Panginoon, God's treasure. An example of Satan having access to the carnal side of human nature is seeing Peter's denial of Jesus. Dito pa natin makikita sa halimbawa, kung paano po, si Satanas po, nakakaroon po ng access sa ating pong makalaman na bahagi ng ating pagkatao, ay makikita po natin kung paano po si Pedro, alam natin si Pedro, no, na alaga ng Panginoon, na nung siya pinagkano po ang Diyos. Alam po natin, kasi sino nakakakilala si Pedro? Lalo po ngayon, sa mga sentals, sa mga sentals po, no, alam natin kasi sign the gospel, it will be read, sa mga pasyon, binabasa ang gospel, okay? At sa mga student po niyan, yung pagkakalo ni Pedro, di ba? Kung saan ating makikita kung si Pedro ay dinigo ang Panginoon. Alam po ninyo, ang nakikita lang natin nung pagkakalo ni Pedro ang Panginoon, ang hindi natin nakikita, yun po sa spiritual, sa invisible world. Kung ano po yung nangyayari, bakit pinakakalo ni Pedro ang Panginoon? Yun po hindi natin nakikita. Since di ba, sinabi ng Panginoon, kay Pedro diretso, he predicted accurately. Ito inunangin ng Panginoon kay Pedro, 3 beses mo akong pagkakalo. See? Anyone looking at Peter's action that night, nung ipagkalo ni Peter, ang ating Panginoon, akala ay kapahayagan ng takot, manifestation of fear sa tao. Akala yun ang dahilan. Yan yung susunod mabuti ang pagkatao ni Peter. Si Pedro po ay minsan, by nature, he was not fearful. Hindi siya po matatakutin. This was a disciple, bago ko na pumatas tayo ng konti, bago po mangyari ang pagkatao ni Pedro doon sa atin na yun, gusto ng oras, siya po ang isang alaga na binunod niya ang espada at ang nakarating ng mga sundalo na nag-aaresto sa ating Panginoon. Kaya, no human being can cause Peter to deny the Lord. Wala akong tao sa tao, no? Kung dahilan ng pagkakaroon sa Panginoon. Peter's denial was it was induced by Satan himself. Ito po ay pabikay ni Satanas. Dahil, ito ang sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, Simon, Simon, narito, ibili ka ni Jesus o ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dadawag ikaw ay pinamantik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Behind the scenes, no? Behind the scenes. Ito po, Satan had demanded and received permission to set Peter like a wheat. Satan had access to an area of darkness in Peter's heart. Ito po ginawa ni Satanas. Humingi po siya at humingi po siya ng permiso at naman ito na ligligin si Pedro. At simula sa oras na yun, si Satanas po nakakuha ng access sa dako ng kadiliman, okay, sa puso po ni Peter. See? Doon po. Ngayon tingnan natin, how did Satan was Peter's fall? Ano tingnan natin paano? Ibinagsak ni Satanas, no? Si Pedro. Pagkatapos po ng Passover, okay, pagkatapos kumain sila, nung sa uling hapunan,
Sabi niya sa kanyang mga alagad, patapos ang sumayin sa huling hapunan, sabi niya, isa sa inyo na kasama ko kayo dito, nagmakain, ay pagkakaniw ako. Okay? Nagsasabi ng kayo sa mga alagad. At sila yung sinasabi sa Luke 22 verse 23, at sila yung pasimulan na magtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng mga bagay ito. Okay? This was a very somber time. Itong panahon kung saan sinsiyasat ka lang makasarili, malungkot, isa sa nila ay pagkakanto, Panginoon. During this terrible moment, tignan niyo naman, this terrible moment, eto patakas pa lang ng verse 23, verse 24, eto nangyari sa mga lagat. Ang nakaroon naman ng isang pagkakalo, sabihin na nila kung sino sa kanila, o sino kaya sa kanila ang ibibilang ng pinakadakila. Hindi po muna ang mga alagad dito. They went from an attitude of shock and dismay, okay, to an argument of saying who among them was the greatest. Sabi na Panginoon, ngayong gabi nito, isa sa inyo pagkakanilo. Nasindak sila, okay? Nasyak sila. Pagkatapos sa isang saglit, nagtatalo na. Ano nagtatalo? Sino sa kanila magiging dakila? Hindi ko maunawan. Even, alam mo na, evidently, Peter at si Pedro, okay, the water walker, as in tao na lumaki sa baba ng tubig, as ang pinakamalakas at loob, most outspoken of the apostles, siyang pinakamaraming salita, maingay, ang siyang nagpagi. We can imagine that Peter's high personality among the disciples left them with an air of superiority. Siya naging superior sa mga alagad, which was funny naman. Naging superior siya sa mga alagad kasi outspoken siya, no? Very bold siya. Ang nangyari po, pinagpalit po ni Satanas into an attitude of presumption and boasting. Iyon. Sa kanya mga ito, pinagpalit po ni Satanas, ang ginawa niya, nakaroon siya ng asal na inisip niya, lahat ng kanyang ginagawa ay tama, at ito ay nagbunga din ng kanyang pagmamataas at pagmamayabang. So Peter, being filled and lifted up by the pride, was being set up for a fall. Yun. Puno siya ng kapalaluan, hindi niya lang siya ay naihanda sa isang pagkabagsak. Pride caused Satan's fall. Ang kapalaluan, alam natin, itong dahilan ng pagkabagsak ni Satanas. Pride was the very same darkness manipulated by Satan to cause Peter's fall. Ito rin natin sa Satanas ang pagkabagsak ni Pedro ang kanyang sariling kapalaluan. Amen? Hello? Now, let me talk about pride. Okay? Pag-usapan natin po kami ang patungkol sa kapalaluan, lalo po sa relasyon ng mag-asawa. Okay? Between husband and wife. Bisa po ito naging dahilan na maraming hindi pagkakasundo ng maraming mag-asawa. Ang kapalaluan. Okay? Let me tell you a story. You like story? Okay. Listen to this story. And allow me to read this. It is said that Cyrus, okay, the founder of the Persian Empire, siya po ang Cyrus, if you know your history, okay, siya po ang nagpasimula ng Persian Empire, once had captured a prince and his family. When they came before him, the monarch or the king, Cyrus asked the prisoner, the prince and his family, what will you give me if I release you? Sabi niya sa prinsipe. Okay? Half of my wealth was his reply. Kalahating aking kayamanan na ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, kung ako yung palalayain. And if I release your children, sabi ng prince, everything I possess, ibibigay ko sa iyo. And if I release your wife, your majesty, if I release your wife, sabi ng Mari, your majesty, bakit tayo hindi kayo? Ano sa natin ng President? Your majesty, I will give myself. Ibibigay ko ang aking sarili. Cyrus was so moved by his devotion that he cleared them all. Nakilos po nahilo po si King Cyrus sa pagsagot ng prinsipe.
sa kakatanuan nito, pinalaya niya silang lahat, pasimula sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. As they returned home, habang pabalik sila sa nagkariyan, ang presidento at ang kanyang pamilya, the priest said to his wife, ito po katanungan ng presidente sa kanyang asawang babae, wasn't Cyrus a handsome man? Hindi ba ang marin ko na napakakakita, makapangyarihan, na siya bunyis sa atin? Hindi ba siya magandang lalaki? Tanong niya sa kanyang asawang babae. With a look of deep love for her husband, she said to him, I didn't notice that. Hindi ko napasin yun. I could only keep my eyes on you, the one who was willing to give himself for me. Amen? Hindi ko napasin yun, sabi niya. Ang aking mamatay na sa ilaman. Nais ibigay kanyang buwan para sa akin. Pwede natin apply na in all relationships. First and foremost, for the Lord. Amen. Pinag-usapan natin kapalaluan, actually, ang aking sinaban sa inyo, the absence of pride. Alam ba ninyo, pwede kong sabihin kung sa lalaki, kung meron siyang kapalaluan sa kanyang puso. Okay? Pagmamalaan sa kanyang asawa sa oras niyo. Sa bago sa akin, kung puno tayo ng pag-ibig ng Panginoon sa ating puso, pwede ka natin sabihin ng mga bagay na yun. Ganun din sa aking dapat gawin sa Panginoon, the one who was willing to give himself for me. Ang Panginoon pinatunayan niya ang pag-ibig na yan sa niya. Si Diyos, nasa kanyang lahat ng mga bagay na pakmaba, ang katawang tao para iligtas tayo. Ito ang tanging daan para tayo may lahat sa Diyos. At ngayon, tayo kasama lalaki. Ito ang inaasahan sa atin. Tayo ulo ng ating pamilya. Maraming pagkukulang ng ating asawang babae. Maraming magkahinaan ng asawang babae. Maraming sa mga bagay na dapat baguhin sa kanyang buhay. Ganun din tayo. Bilang ulo dapat natin maulaman ng mga bagay na ito. Kung siya ito na nakapalaluan, huwag na tayong pagpalangga. Tayo matras at tignan punasan sila. At ang dapat gawin, yun ang hihiraw sa puso. Ang dapat gawin, palakasin ang kanilang puso, palakasin ang kanilang relasyon sa Diyos. Yun ang dapat natin gawin. Hindi madali, kailangan matras ka. At tignan mo ang kanyang kalagayan. Tignan mo kung saan siya sa Panginoon. Kung siya'y mahina sa putong yun, kung sa oras na yun, meron mga bagay kumahan, dumating sa ating mga buhay, hindi na mag-asawa. Kasi ang ating buhay hindi lang full of life of cherries, hindi lang full of cherries. Hindi lang masaya. There will come a time na mahina, pagod, we are not in the mood and condition. Pero ikaw, nasa palaki. Malaki ang inaasahan ng Diyos sa iyo. Umatras ka. Tignan mo sa malayo. Tignan mo ang Panginoon sa Kanya. Kaya, lagi ka ba kung yan pinakasal? You have to love your spouse through the Lord. Lagi, mahalin ko ang iyong asang babae sa lalaki sa pamagitan ng Panginoon. At lagi sa pamagitan ng Panginoon. Lagi, our love relationship will be an isosceles triangle. Okay, isosceles. 3 points. Ang Panginoon na sa grace, ang lalaki at ang babae. You do not love horizontal love ng dito lang. Lagi mo'y marupok. Kailangan mahalin mo yung sa babae at sa lalaki sa pamagitan ng Panginoon. Sa babae, sa lalaki, sa pamagitan ng Panginoon. Lagi na yan ang relasyon natin sa bilang mag-asawa at bilang magkakapatid. Sa akin nga sa gusto, meron kakulangan, meron kapalpakan, meron kahinaan. Meron tayong sa asinong pasa, maging asawa natin, hindi natin sa lubusan na kilala. Ngayon, sa ating tagal mo sa samahan bilang mag-asawa, ito po inaasahan ng Panginoon sa ating lahat. Lahat po ng paunahin sa Pilipinas. Look at the blindness not only in our married life as brothers and sisters in the Lord. Here, as in nating kapalaluan, because
God is about to do something in our days. Amen? So, kapalaluan. Lucifer, from experience, alam po ni Lucifer. Lucifer, that's the name of the archangel who became Satan and Satanas. He guarded what? The throne of God. Knew well that the judgment of God against religious pride and envy. Alam niya. Alam niya. Okay, alam niya ano pag-aaral ng Diyos laban sa kapalaluan at pag-ainggit. He knew personally that pride goes before a fall. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Kaya, Satan didn't have a right to assault and destroy Peter. Wala po siya karapatan na lusugan sa langayin si Pedro. He had to secure permission from Peter's Lord before he could come against the young apostle. See, hindi muna siya ng permiso bago niya sa Panginoon ni Pedro, bago niya mahito ang bata talaga nito. But the fact is, the devil demanded permission to send Peter. Hindi po siya permission na ligligin si Pedro. And he resisted. Kaya, alam mo ninyo, the tripwire that Satan used to cause Peter's fall was the disciples' own sin of crime. Alam mo ba yung tripwire? A tripwire is like a circuit breaker. Meron mo na circuit breaker na hindi mag-trip. Ganun po, ang tripwire na ginamit ni Satanas, pagkabagsak ni Pedro, yung po sa kanyang sariling kasalanan ng kapalaluan. Now, why am I emphasizing this? Let us recognize before we do warfare that the areas we hide in darkness are the very areas of our future defeat. Yung so kailangan niya ang magiging dahilan kung saan gagamitin ang ating kaaway. Ito ang magiging dahilan ng yung pagkabagsak katulad po ni Pedro. Ewan kong sabi ngayon, siya, kung malakas rin, no? Sabi ko lang sa Biblia, siya na nagkakakala na tayo mag-ingat, baka ikaw ay mabuhay. Hello? Kaya, often the battles we face will not cease until we discover and repent for the darkness that is within us. Kaya ngayon, patuloy pa rin ang ipagbaka natin. Mga problema natin hindi natatapos. Why? Hanggang hindi natin madiskubre at magmagsisi sa kadiliman ng yawa na patuloy natin tinatago sa ating kalooban. If we will be effective in spiritual warfare, dito tayo dinadala ng Panginoon ng bago sa inyo. Kaya sinasabi ko, alam ko po, lahat ng mga tao na dinadala ng Panginoon dito sa church sa inyo, maging maliit at maganda, kahit nagkaroon mo wala, ay plano ng Diyos. Ang plano, babagin ito gumamaya. Kaya ganito ang natitin yung mga mensahe, hindi mensahe na para kayo i-bumper, para kayo patabay ng mga puso nyo, para lumaki ulo nyo, hindi po kayo matatanggap sa libro ng pagkita nito. Ang ikabubuti nyo ikalalakas, ang inyong tatanggapin at doon tayo pumusupin ng Panginoon. If we will be effective in spiritual warfare, we must be discerning of our own hearts. We must walk humbly with our God. See, we must be discerning of our own hearts. Sabi sa daling puso, dapat ninyong matanto. Okay? At lumakan ang buong pagmaba. So, our first course of action, okay? Our first course of action must be what? Submit. Submit. Ito po sinabi ng Biblia sa James 4:7. Submit to God, then as we resist the devil, he will what? Flee. See? Ito ang first course of action na dapat natin gawin in order to be effective in our spiritual warfare. Kaya ngayon, after saying this, wala na dahilan na masasabi ninyo, hindi ako interesado sa paksan yan ng spirito ng pakikipagbaha. Sa ayaw mo at sa gusto, nakapalog ka sa spirito ng pakikipagbaha. Okay? Tayo wala mo ba? Dahil sa oras na ikaw ay magka sa ating Panginoon na siyang liwanag, ang business ng Panginoon, yung kadiliman na sa atin, okay? Kanyang imoksin. Kapag pinawaksin mo kadiliman, sa lubukan mo, at sa labas, o sa kapadadala ng Panginoon, ikaw ay nakikipagbaka sa kadiliman. Amen? Now, so ang first course of action, para tayo
sabi ko maging magbaka, sabi ko sa Santiago, Kapitulo 4, Dalawang 7, pasakop na kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. So, Satan, ignore this, nagtataka tayo, bakit paulit-ulit at hindi natatapos, okay? Ang mga battles natin na pakikibigman natin. Ito po, ito lang tayo paraan na tayo iwan ng Diablo. Satan will never be given permission to destroy the saints, okay? Hindi siya bigyan ng pahinto ng Panginoon na masakit ang buhay ng isang binanal ng Diyos. Rather, is limited to sifting us like a wheat. Ito lang po, siya pahinulutan at inidato lang siya na tayo liligligin gaya sa trigo. Now, the good news is that God knows there's a wheat inside each of us. Okay? Alam ng Diyos, meron tayong trigo, so to speak, sa ating looban. Okay? So, ang kinalalabasan po, ignore this, ang kinalalabasan po ng ganito pong klase ng Satan kata, ang ginawa po kay Pablo, which the love or permissive will of God is to cleanse the soul of pride and produce great pure meekness and transparency in our lives. Okay? Sa klase ni Pablo, permissive will ng Panginoon, ang tulog niya, okay? Ang ganito Satan kata, to cleanse the soul of pride. Hindi sila magkaluluwa sa kapalaluwa and produce greater meekness para tayo dahil maging maamo at maging transparent ang ating mga buhay. Okay? Pero sabi niyo, totoo, it may feel terrible, masakit, okay? At mahirap, but God causes it, okay, to work for good. Di ba? Smile, sa lahat ng ito natin dinadanan, itong lahat ay maglalakit sa ating ikabubuti. Amen? Nandiyan mo po kayo na isang oras na lang. Talaga po lulubusin ko. Paano pa naman eh? Okay? Bakit po? 2 linggo na lang ako, alis na naman ako. Okay? Kaya sila kanina naman ang bahala sa inyo. Sa tulong ng Panginoon. At pag-pray po ninyo, kahit po na namin mapashift yung mga kagaman po namin dito. Okay? Kaya kung meron po kayo sa kung susunod sa akin, tulungan ako mag-upload, yung most welcome. Kung meron kayo pamasahe, sa libre ako, wala akong bayo pamasahe ninyo. But I welcome that. Pakakainin ko po kayo sa lahat ng all you can eat. Mga sacrifice lang po yun. Now, kanino po, ipasama natin itong mga niyog natin. One to the left and one to the right. At hindi po mga niyog dito. Actually po niyog, di ba? Meron pong makapanabalat dito, di ba? Yung ask na tawag sa Ingles. Now, our past life, our nature, tingnan po, ipasa na. Ipasa na, hindi na mabuti. Hello? Ano yun? Wala? Hindi mo nagdidilig? What's that? Ang gano'n? Wow, kanina pa wala sa? Bigla? Everyone can put it clearly? Boy, check. Hello? 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 Okay? Hello? 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 Meron na. Okay, basta maaga, lahat na nakakalilig. Thank you. Very good. So, ito po pala natin, okay, past life, outer nature. Alam natin, ang bukod, meron mas makapal dito, di ba? So, nung nagpasinlaw tayo sa Panginoon, okay, ganito po tayo. Hello? Kaya, alam po ninyo, ang nais ng Panginoon, siya ay makapasok sa kalooban. Okay? Kaya lang, dahil masyadong makapal ang mundo, okay? Okay, masyadong makapal ang outer nation natin, kailangan, para makapasok ang Panginoon, we have heard this many times. Pakipasok ang tuloy-tuloyan, no? Kailangan nang mabiyak tayo. Wala dito. Hello? Kahit kung matigas ito, okay? Kahit matigas ito, makapal pang bala, pero kaya pa rin
ganito, kailangan mamatay yung outer nature natin para po the breaking forth of the weak life, or yung weak life nature of the new creation of man, and the way will spring forth. Both the chak, yung ipa, no? Sa sambalay, di ba yung kinakain natin kanin? Galing sa palay yan. Okay? Yung palay ko di ba, yung noon ay ito. Nasi. Yung bigas. So the as were necessary. Ganun pa man yung chak, okay, ang chak, yung ipa, at yung has, hindi ko kailangan. Hindi ba? They provided protection for us from the harsh elements of this life. Kailangan po natin ito, ginagamit ng Panginoon dahil sa malapit na elemento ng buhay. See? Itong nilalaro ito, ang nasa naman nilalaro, kung hindi yung makapal na ash or makapal na bunod na dito, to protect us from the elements, okay, of life. But before God can fully use us in one way or another, we will pass through a time of threshing. Kailangan naman ang pag-iit ng Panginoon. Even by Peter's past nature was presumptuous, okay, and proud. His initial success had made them ambitious and self-oriented. So alam mo namin po yung past nature ni Peter, presumptuous. Ito po, no? Ito ba naman presumptuous? Yung mapangaros ba? Na kumikilos na ay nakakala, yun ang tama. Maraming present mo yun eh. Mga presumptuous pa eh. Ito, confess ko lang, yun tama na. No, mapangaros ko yun eh. Inakala mo yun ang tama. No. At yung kamalaluan, okay, ni Pedro, kaya yung initial success niya, ginawa siya ng ambitious at puno ng kanya sarili. God can never entrust His kingdom to anyone who has not been broken of pride, for pride is the arbor of darkness itself. See? Ito minsan ang ginagawa ng ating kaaway. Okay? Upang kadiliman ito ang siya magalit sa ating mga buhay. So when Satan denied permission to a stock figure, Jesus said, in effect, okay, you can slip him, but you can destroy him. The warfare against Satan was devastating, but measured. Okay, pagsalakay, istanas kay Pedro, ito po devastating, malaki, at matindi ang kanyang pagkabagsak, pagwasak, pero tandaan mo ito po yung measure ng Panginoon. Hindi ito makakalampas doon sa pinagdung ng Diyos. It served the purpose of God after that. Ito pinagserve sa layunin po ng Panginoon. Peter was ignorant of the areas of darkness within him, and his ignorance left him open to attack. But not now for you guys, okay? Si Pedro ko ay ignorante sa ilang dako ng kanyang pagkatao ng puno ng kadiliman, at yung sa kanyang pagiging ignorante, yung bukas siya sa pag-atake ko ng ating kaaway. But the Lord will ask each of us now, ito patanong ng Panginoon, at hinatanong sa atin, do you know the areas where you are vulnerable to satanic attack? Ito patanong ng Panginoon sa atin ngayon. Alam mo ba, anong dako na yung pagkatao, kung saan vulnerable ka, bukas ka, kung saan kayo saktan na natin ako kapag ito'y hanggang sinalakay yung yung pagkatao. Jesus will have us not be ignorant of our need. Ayun ang Panginoon kaya ito sinasabi sa ating ngayong umaga, na huwag tayo ignorante sa ating pagkakailangan ng umaga ito. In fact, when we rebuild the sin in our hearts, okay, araw-araw itong ginagawa ng Panginoon sa akin, kapag pinahit na ang kasalanan sa ating puso, so our purpose for Lord is so He might destroy the works of the devil in me. The only way that we can destroy the works of God or the works of the enemy in our life is for God to expose the sin in our life. Amen? Di ba ang tayo ba lang? Kung di mo nakikinig, ignorante ka, labas-pas ng ating kaaway doon. Thus, we should realize that the greatest defense we can have against the devil is to maintain an honest heart before God. Ito po, okay, pinakadating defense na natin laban sa ating kaaway ay yung panagpilin natin sa tapat na puso sa Diyos. Tignan niyo po, ang mga karakter sa Biblia. Si Hari David, okay? Yung si Conquering Nathan. Ikaw ang lalaki yan. Ikaw ang gumawa sa tao ko. Kinuha mo sa tao niya. Pinapatay mo siya. Ang Hari, pwede niyang sa isang sabi, patay si Nathan kung saan niya, I have seen the kasama. So, paano puso?
Huwag na kayo magturo ng dalili ninyo. Sabihin nilang nagkasala. Amen? When the Holy Spirit shows us an area that needs our repentance, we must overcome the instinct to defend ourselves. Yan po kasi ang naging asa natin. Kapag ang Espiritu ng Diyos tinuturo na sa atin, isang dako ng ating buhay na kailangan magsisisi tayo, ang gagawin po natin, kailangan natin pagkakabayan ng instinct natin. Ito mo nakita ko na, depende ka agad naman sa sarili. Paglakot natin, hindi tayo ganito. Alam mo ninyo, we must silence the legal lawyer who steps out from a dark closet in our mind, pleading, my client, not so bad. Meron kami si Bayer, di ba? Yung legal lawyer ninyo, yung mali na abogado ninyo, sasabihin, lalabas sa kadiliman ng ating mga street ng kwarto ng ating puso. Hindi na magalabas sa mga ating client Okay? Your defense attorney will defend you until the day is dark. And if you listen to him, you will never see what's wrong in you, nor face what needs to change. Ang ganun mali na abogado niyan, okay lang yan, mali lang yan. Hindi ang lakas ng Diyos yan. Okay? Ang ganyan, pinag-inumin yung nakikinggan nyo. Okay? Mamatay na kayo. Hindi mo nakikita yung mga bagay dapat babuhay sa inyong mga buhay. Hindi nyo makikita yung mga mali sa ating mga buhay. Okay? For you to succeed in warfare, your self-preservation instinct must be submitted to the Lord Jesus, for Christ alone is your true advocate. Ang panunawa ng noon, tagapagpagitan natin. We can engage in spiritual battle without embracing this knowledge. Okay, hindi mo tayo pwede sagupain ang magpaglaban sa mga spiritual pakimagbaka kung hindi natin taglay ng ganito kaalaman. Indeed, James 4:6 says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Ang Diyos ay sumasalansan sa mga palalo. God is opposed to the proud. That is a very important verse. If God is opposed to the proud, and we are too proud to humble ourselves and admit that we are wrong, then God is opposed to us. Inyo na din yun? Kung alam natin Diyos ay sumasalansan, at hindi niya kinulugdan ang mga palalo, at tayo puno ng kapalaluan, at ayaw natin magpakguba, at aminin na tayo hindi magpakakamali, ikaw mismo, kinatulan mo sarili mo that God is opposed to the proud. Kaya sa mag-asawa, sinasabi mo, wala ka mali. Puno ng kapalaluan, God is opposed to you. Amen? Hello? James continues in verse 7, submit therefore to God. Okay? Resist the devil and he will flee from you. When we see this verse, it is usually all by itself a monument to spiritual warfare. However, ang context ko ng James 4:7 is a context of repentance. See? Ang context nito context of repentance, pagsisisi, pagpapakumbaba, possessing a clean heart that will find Satan fleeing from us. Ito ang tayong parang ang tatang sa harapan natin ang diablo. We must go beyond a vague submission to God. Okay? O sasabihin natin, pasama na sa Diyos. Okay, pasama na ako sa Diyos. Pasama na ako sa Diyos. Pasama na ako sa Diyos. Malabo po, that's vague. Malabo po, pagpapasama Diyos sa bibig lang. Ang gusto ko ng Panginoon ganito, we must submit the exact area of our personal battle to Him. Maging specific ka. Anong area ng pagkatao na kailangan mong pasakop sa Diyos? Hindi sabihin, pasakop sa Diyos, pasasakop sa mga anak ko. Pero sabihin mo, ay pasakop. Hello? Pasakop mo yung particular na area mo. Yung battle nyo. Kung saan yung personal battle. When we come against the power of the devil, it must be from the heart in submission to Jesus. See? Kapag ikaw ay maintin ng Diyos na haharapin mo ang mga masamang espiritu, okay? Sa labas at sa loob ng ibang tao, dapat nagtaglay mo sa puso, ng puso mo ay buong sinasakupan ng ating Panginoon Jesus. Now, this is a recurring precept. It is vital that you know, ito po napakalaga ninyo malaman and understand and apply this principle for your future success in spiritual warfare. Ito po, the principle is this. Ito po, prinsipyo. Victory begins with the name of Jesus on your lips. Okay?
Okay? James 4:7. This principle. Victory begins in the name of Jesus on your lips. Okay? In the name of Jesus. Okay? Tagumpay na papasimba sa ibig, sabihin mo sa pangalan ni Jesus. But it will not be consummated, until the nature of Jesus in your heart. Hindi mo na magkakaroon ng katuparan hanggang ang likas ng puso ni Jesus ay nasa puso. Amen? This rule applies to every facet of the spiritual warfare. And then, Satan will be allowed. Tingnan niyo, kung si Pedro ay pinagtulungan ng Panginoon sa kakilala ng Diyos, pinagtulungan ng Panginoon ang diablo, okay? Na nagliging si Pablo o si Pedro dahil ng isang trigo. Satan will be allowed to come against the area of your weakness until you realize God's only answer is to become Christ-like. Hello? Kaya, painulutan Panginoon, okay, that will come to the area of your weakness until you realize the only answer at dahil sa kasagutan ay magkikatulad ng ating Panginoon. As you begin to operate the meaning, not just the name of Jesus, but His nature as well, the adversity will withdraw. Hindi lang gamitin natin ang pangalan ng Panginoon, kundi yung kalikasan, yung buhay na Panginoon sa iyo. Kapag iyon ay nakikita ng mga kaaway, siya ay tatakas at lalayo sa ating harapan. Amen? Hindi po naman, the outcome of Peter's experience was that, pagkatapos nangyari ng Panginoon, binasa siya, Satan, the outcome of Peter's experience was that after Pentecost, when God used him to heal a lame man, a more humble Peter spoke to the gathering crowd, di ba? Pagkatapos ng Pentecost, alam mo kanino nung panahon ng Pentecost? Yung kaya lang anino ng Peter, kasi nilagay ko mga sakit sa kalsado ng Jerusalem, sa ano lang, nakuha lang ang anino ni Peter, gumagalit. Okay? At sabi ko, tingnan nyo ang proclamation ni Peter. He asked, why kill these of us that say by our own power or piety we have made him more? Bakit kami inyong piniligan na sa inyong akala ay hindi sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay ang napalakad ang dami ko? See, how humble Peter now speaks. Di ba? Sa Diyos ang kapulian, bakit may pwede na ganyan? Akala niyo ba saan kabanalan, kapangyarihan, gumaling ang dami ko? See, ibang Pedro lang natin, yung una, na very presumptuous and prideful. Peter's victory over pride and the devil began with the name of Jesus on his lips. And it was consummated by the nature of Jesus in his heart. Amen? Ito po'y naging lubusan, nagkaganapan dahil sa yung nature, yung kalikasan ni Jesus sa iyong puso. The darkness in Peter was displaced with light. The pride in Peter was replaced with Christ. Can I say that to all of us? Okay, maybe I will start with me. The darkness in Pastor Edgar was displaced with light. The pride in Pastor Edgar was replaced with Christ. Can you see that for ourselves? Magiging yung pangalan ay Pastor Karina. The darkness in Pastor Karina was displaced with light. The pride of Pastor Karina was replaced with darkness. And mention that. Mention your name. Maybe you know what? As you say that, let it come through. As you say that, this is going on right now in your life. We need this kind of people here at Mount Zion. Amen? We need these people in Mount Zion. We must submit the exact area of our personal battle to them. Okay? Ano po yun? In conclusion, what are the areas that we need to submit our personal battle to them? Is it pride, lust, stealing, pagnanakaw? Name it. Whatever simple sin that you're doing, it must be specific right now. Because some nag-enjoy ka, you don't want to give the key to the world. So that he may enter and dwell and remove it, he might dine and sup
Hindi ba naman mga basa kami natin, kinukuha namin naman ito. Pero masakit na, kahit masakit yan. Makakit ka man, pero masakit na ganito. God can deliver you. Amen? So, we need this kind of people here in Mount Zion, okay? So that in our midst, there will be manifestation of the power of God. God will use all of us to heal the lame, women cast out demons. I challenge each of us to prepare ourselves for spiritual battle. Okay? It starts within. And when you gain grounds, in the name of Jesus, go out as the Spirit is, pray for the sick and prophesy and cast out demons. We need that manifestation here in our midst. Amen? So alam mo ninyo kung may galing dito, all of us with one Spirit, okay, in the name of Jesus in our lips, and the nature of Jesus in our heart, we discern the Spirit that is not of the Lord. And then when we pray, demons will be cast out. The lame will walk, okay, blind eyes will see, cancer will be healed, any kind of sickness God can heal in our midst when we are one, okay? Submission to God. Nagpapasama tayo sa Diyos. Okay? We are resisting the devil. Okay? To our lips and to our life. Because the nature of God is dwelling and growing and what? Multiplying in us. Amen? So, when you are in this verse in Psalms, kapag tayo nasa in this verse right now, it says in Psalms, God is enlarging our capacity. Now, and that's the only way God's enlarging you right now in this verse, but don't stop. Don't stop. Because God is depositing a lot of life. God is entrusting to you a lot of power, a lot of His nature. When you speak, the power of God will be seen on your face. When you speak, the power of God and the nature of Jesus will just blow like a wind, like a thunderbolt, that will destroy the works of the enemy in people's lives and in our life as well, in our family as well. In all walks of life, when you walk, there Jesus is there. And the presence of God will change the atmosphere, the environment. Sometimes you don't need to speak. It is just the presence of God emanating in you. And the power of God is so evident that people will just be silent and close their mouth and listen. And they will hear the voice of God from your hearts. We need those people here in Mount Zion. Amen? Let's all stand up, please. God is preparing us for spiritual battle. Whether we like it or not, we are in a spiritual battle. Hallelujah! Jesus, Son of God. Napakalaking pamagay ko na sinabi ng Panginoon sa akin. Close your eyes, please. Ano po kaya yung nahayag ng Panginoon sa akin? What are those areas of darkness in our nature? Satan has access on it. Nabaspasok siya. Because that is his domain. Yung na kanyang kaharian. He was given that authority. He could dwell. He could go out. So today, brethren, please be serious about it right now. Search your heart. Search your life. Why the battle in our life, they're not diminishing, they're increasing. Maybe they are still in our life. The half-like nature of our man is still winning and insisting his own way in our life. And the real-like nature in us is diminishing because we feed
the flesh more than the spirit. We can do spiritual battle and be effective without this principle, this knowledge that we have studied today. Submit yourself to the Lord. Submission is that you submit everything right now. While the worship team is singing this song, I want you to be at your altar right now. Be at your altar. And I want you as a step of faith. I want you as a step of faith and as a sign and gesture that you want the Lord to be Lord in every room of your heart, to be Lord in every area of your life. That you don't want to dwell in darkness. In some portion of your heart and personality can come over peace. I think everyone, including me, is included here. This is a gesture that we are making so that in the invisible world they will see the boldness that we are doing right now in doing business. That we the one that Satan have a part and is going in our carnality. He will do his traffic over there, go in and out in us, and destroying things, our lives, our loved ones, and our own weaknesses. If we are full of pride and presumptuous, and there's still darkness that you alone and God knows. We cannot hide anything from the Lord. But this is your time. Wala ko pagpupunan dahil sa inyo. Kasi wala ko ako pinakasalo sa Panginoon. I have my own shortcomings and weaknesses. Kailangan po natin ma-realize. And if you are in front, praising the Lord, ano pa yung mga bagay na ipinapakita ng Panginoon sa iyo na kailangan natin isusunod. Kailangan natin posisiyan. Nakita natin si Pedro, yung kanyang mismo kainan, pinagpayan ng kaaway. Puno tayo maglaluan that we can forgive if we harbor sin. So people can hurt us. In this world, we will be offended. Sana gusto nito sabihin ng Panginoon tayo ma-offended. People walk in different levels in their spiritual life. Sometimes their speech, they're too careless. And in their carelessness, sometimes they will hurt us, offend us. So whatever you're going through right now, if the Lord exposes things in your heart right now, maybe you lack of love, kulang ka ng pag-ibig sa Panginoon. Maybe you have lost your first love, you're just going into the motion of things. Maybe you're bumupanaligan because of your wife, your children, or out of ulterior motives, I don't know. As we sing this song again. Please build an altar before the Lord right now. The Lord is there right now. The Lord is there touching you. He's in front of you, touching your heart, touching and embracing you. He's here. Believe that. He is here. As we sing this song, invite Him. In the light of your presence, build your altar right now. This is your moment. Lean in with the Lord. Every motive, ambition, thought, and emotion is revealed by the touch of your hand.
na minamahal ka niya ay hindi pa pwedeng marunong na ipag-iisa. Feel that love right now. And through that love that is sharing and pouring out in your heart, kanya sinasabi sa iyo, I don't want anything that goes between you and my love for you. I don't want that domain of darkness to remain where the enemy has access in your life. And I don't want you to go. I don't want you to be assaulted by the enemy and vulnerable by his attack. And it will be devastating. You can avoid that, says the Lord, if you will submit to Him right now. Submit the particular area in your life right now where He has access in you and in your nation. Submit that right now. Submit that. Submit that. Pasama mo yun sa Panginoong sa Ostego. Sabihin mo, Panginoon, pinasasakot ko ang asal ko dito, ang ugali ko dito, ang kailangan ko dito, ang sibrero kasalanan dito, ang hindi ko kakatahamal. Pero kung tinatago ko, Panginoon, sa aking asawa, sa kapatid, ginagawa ko mga bagay ito. Panginoon, pinasasakot ko mga bagay ito. Pagod na ako sa wala. Ayaw ko na mamuhay na dalawang buhay. I don't want to live a hypocrite life. I want to be true. I want to be real in you. I want to be transparent. So forgive me, Lord. Nagpapasakot ako sa iyo, Panginoon. Pinasasakot ko sa iyo ang lahat ng area nito. At kinasus ko naman ko din, Panginoon. I renounce it, Lord. I renounce it. Ang bagay din mula sa impyerno, Panginoon. Ang bagay din mula sa impyerno, I renounce it, Lord. On my lips, Lord. I don't want anything to do with it anymore. Tapos na ang Panginoon sa aking pagkukari. Ayaw ko na. Gusto ka din ko doon, Panginoon, sa iyong halaman. Help me, Lord. Wash me with your blood, Lord Jesus.
buong pagpapatawad. Sinabi ng kanyang salita, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan at lahat ng kalikuhan, tayo ay magkakawain sa lahat ng mga ito. Ang hininga